Sabi ho, mga kababayan, "Wag na si Baste ang kalabanin mo, ako na lang ang kalabanin mo." Nakita ko ho, mga bossing, gustong makipaglaban kay General Torre. Yung nak yung sabi ng mga DDS, "General, pakibaba na po. Amoy basura na daw," sabi. Kasi nakagano eh, ba, nakataas yung kamay ni ano, ni General Torre. Sabi nila, "General, pakibaba na po." No? O, sabi ko, parang parang ang linis-linis naman tignan ni General kung sakali. 'Di ba? Parang pantay naman ho ang kulay, mga kababayan. Oh, pantay naman yung kulay ng kilikili ni General Torre. Hindi mo nga maiisip na mabaho, na may amoy. Oh, di ba siya saan pa ba yun dito? Oh, meron pa. Oh, yun daw yung travel authority ni Baste. Ayun, date granted July 20. Kaya pala malakas ang loob na maghamon-maghamon. Kumbaga, alam niya, naaalis siya. Kaya July 25 to 29, personal reason. Sabi naman ng mga DDS, naku, alam nila kasi o alam ni Torre na pupunta si Baste Duterte sa The Hague. Kaya daw po ganyan. Parang Singapore lang ito eh. At paano kung pupunta ng The Hague yun kung sinasabi ni Baste Duterte, Tuesday pwede na ako, Wednesday pwede na ako. Ibig sabihin kung ano-ano lang din ang mga pinagsasasabi nitong mga DDS na mga ito para lang maipagtanggol si Baste. Di po ba? Kung ano-ano ang mga pinagkukukoda para lang maipagtanggol si Baste kesyo pupunta si Baste Duterte doon sa The Hague. Alam ni General Torre, Singapore lang to. Kaya nga sabi ni Baste, pwede ako Tuesday or Wednesday. Kaso hindi na kami maniniwala dyan. Baka mamaya pag kinasahan na naman yung Tuesday o Wednesday, pero sa isang kondisyon, may panibagong kondisyon na naman. Sabi ni Ma'am Julie Giana, sinayang mo yung chance mong mailabas ang gigil mo. Totoo! Di ba? Lagi nating nakikita. Ako naniniwala ako yung mga sinasabi ni Baste. Yung galit, yung gusto kong bugbugin, gusto niya talagang gawin yun, mga kababayan. Kaya lang, kulang ng tapang. Hanggang doon lang no? Siguro magkakatapang kapag yung kailangan tulog si General Torre sa kanya uupakan. Kailangan tulog Pero yung paggising, wala. No? Biruin mo naman yan. Isinilang yan. Nasa poder na ang dating Pangulong Duterte. Kumbaga, maganda na ang kanilang buhay. Yung estilo ni Baste, mga boss, na yan, estilong mayaman No? Hindi ko naman po nilalahat ng mga mayayaman, mga boss chief amoser, pero karamihan po doon sa mga mayayaman, ayaw magagalusan yung kanilang pagmumuka, ayaw nila. Hindi sanay yung mga yan sa mga fist fight na ganyan. Kami tondo. Lalo na yung mga kababayan natin na mga laking probinsya. Di ba? Sanay sa mga ganyan yan. No, kaya sabi ko nga sa inyo, gusto niyang mangyari yun, na mabugbog niya si General Torre. Kaso po, wala. Hanggang doon lang ang kaya. Hanggang doon lang po ang tapang, mga kababayan, doon sa pagsasalita, no? Hanggang sabi ni Ma'am Elena Garcia, hanggang social media lang ang tapang. Sinabihan pa niya si General Torre, ikaw masyado kang pa-showbiz, Torre. Sino ba ang unang nagsalita mga bossing ng paghahamon, no? Ng nasa vlog. Kapag ito nasa vlog, ang gusto mong iparating sa mamamayang Pilipino, iparinig lahat ito sa mamamayang Pilipino o doon sa mga gusto mong maparinggan ito. Di ba? Pinost mo Gusto mong iparating sa bawat Pilipino. Doon po natin na unang narinig si Baste na ang sinasabi fist fight. Bubuntalin niya, bubugbugin niya si Torre. Hindi daw siya naghamon. Hindi daw po paghahamon yung kanyang sinabing yun.
ikaw sabihan mo ako na pag nagsuntukan tayo, Mark, bubugbugin kita. Hindi pa ho ba paghahamon 'yon? 'Di ba? Hindi pa ho ba paghahamon 'yon, mga kababayan? Siyempre ako papatunayan ko sa sarili ko, hindi mo ako mabubugbog. No? Halika, umpisahan na natin. Sabay sabi, no gloves, no camera daw, lalaban si Baste. Ano yung pinagmamalaki nyo, pinagyayabang nyo na kayo ay public servant. Eto, may mapapala ng positibo ang mamamayang Pilipino o yung mga nasalanta po ng bagyo. Mas gusto mo yung no camera, no gloves, fish fight, no, walang mapapala ang mamamayang Pilipino dyan, buntalan lang. Or, baka panibago lang ho na panibagong kabarbihan lang po, mga kababayan, yung alibay ni Baste Duterte na yan. Ngayon ho, mga bossing, handali nga! Pahinga muna tayo, hihinga lang ako, no? Sabay-sabay muna tayo dito, Bring him home! Makisabay tayo doon sa mga kasulit natin. Yung kamao ninyo, ihanda nyo. Banat, bring him home. Game. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Parang mga siraul. Bring him home. Bring him home. Ilang taon kaya nilang sisigaw yung bring him home. Bring him home. Ay, may kainan sila ate, Oy, baka kaya maligalig kung bring him home. Sabi naman po, yung mga nakatunghay nung laban nila ni General Torre, si Baste daw ang i-bring him home. Diba, Brian Pabustan, si Baste daw ang iuwi ng Pilipinas para lumaban. Diba? Ngayon, mga bossing, sige, eto na ho tayo. Kay Inday Sara Duterte ho, mga boss. Ahin pa rin ni VP Sara. Yan. Gugalit na naman yung vice presidente natin. Ewan ko dapat yung mga ganito may spokesperson na kayo. 'Di ba? May spokesperson na ho sila, mga kababayan. Ewan ko ba't pinapalusot pa din ho nila na makitaan ng ganitong mga pagsasalita po ang vice presidente. Nagmumukha kayong chipipay. Kayo yung nagmumuka na wala kayong professionalism. Di ba? Ang lakas-lakas ng loob ninyo na magsabi na walang professionalism itong mga tao na ito. Pero kapag ka naman po kayo humarap